Breaking news mga sangkay, Tatay Digong biglang iniwan po ng mga DDS doon po sa Netherlands. Well, ano po ba talaga ang nangyayari sa kanila ngayon mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga Solid Sangkay. Comment down below, hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, naku po guys, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga Solid Sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito po ang malaking pasabog ngayon mga sangkay. Isa pong sikat na vlogger ang naglabas nito. Ang mahalaga, hindi po galing sa mga mga Marcos loyalist or mga BBM vloggers. Galing po mismo ito sa side ng mga DDS. Itong si Maharlika, disappointed sa nangyayari ngayon. Kasi nga po, marami daw po sa mga DDS hindi na pumupunta sa mga event ni Tatay Digong. So ano nga ba ang nangyayari mga sangkay? Nagkaroon na ba ng nagsawa na ba yung maraming tao? Kaya ayaw na nila pumunta doon? Diba mga sangkay, na nagkaroon na ba naumay na ba yung mga tao? Well, tingnan po natin yan mga sangkay. Eto, panoorin po natin. Look at that, wala pa palang 500 yung tao doon sa daig. Nung 19. Ayan po, yan tinutukoy niya mga sangkay. Wala pa daw 500 nung June 19. May sabi saan, Marley, huwag mo nang sabihin kasi DDS tayo. Putang ina, ano kayo fake news? Bullshit yan. Sabi niya dito, Maharlika, wag niyo nang sabihin kasi DDS tayo. Sabi ni Maharlika, ano yan? Ba't di kailangan sabihin? 'Di ba? Ang mangyayari niyan, magiging parang fake news pa daw po siya dyan kung hindi siya magsasalita about it. So, well, di ko alam ano nangyayari mga sangkay. Meron naman po tayong mga kaibigan sa side ng mga DDS. Kahit ako, magkaibigan po kami ni Maharlika mga sangkay. Wala naman po kami naging alitan dito. At nire-respeto po namin yung iba pang mga DDS dyan na matitino naman mga sangkay na kumbaga, kanya-kanyang opinion lang yan eh. Pero ito na nga po, si Maharlika, nagsalita na, no? Na itong mga ginaganap o mga event patungkol po o para sa suporta kay Tatay Digong, mukhang kakaunti na lang ang pumupunta. Oh. Here, you wanna see? Ayan na. Dahil sa pag-infiltrate sa atin, hindi ganito ang crowd. I will show you something. Ayan na. Ano kayang tinutukoy niya dito mga sangkay na pinasok sila? Ano ba yon? Mga loyalista ba? O side ba nila BBM? Or mayroong traidor sa grupo nila? Mga sangkay, kung bakit kakaunti na lang ang pumupunta. 'Di ba? Tingin niyo mga sangkay, kasi masyadong palaisipan itong nangyayari ngayon sa mga DDS ngayon mga sangkay. Actually, nag-aaway-aaway po yung iba dyan eh. 'Di ba? Ngayon, ito ni-reveal ni Maharlika itong talagang totoong sitwasyon. Hindi niya po tinago mga sangkay. Here we go. Pakita ko. Okay. Ito daw. Sino to? Ayan na, konti lang yung tao. Ayan na. Nakita niya? Pinakita niya mga sangkay. Ayan po, we support Duterte. Tapos konti lang yung tao. Ang laki-laki ng stage. Dapat nag-indoor na lang. Ang laki-laki ng stage, dapat nag-indoor na lang. Actually, may punto po dito sa Maharlika, mga sangkay. 'Di ba? At isa sa nakikita ko dyan, kasi nga po nagkakaroon po ngayon ng dalawang faction yung itong mga Duterte supporters. Lalong-lalo na po yung mga babae sa buhay ni Tatay Digong. Si Hanilet, at hindi ko po alam yung isa pa na nai-involve dito na kung saan sabi po ng iba, doon daw po yung ibang mga vlogger, mga taga-suporta. So, nagkakaroon ng division. Kung kaya't kapag isang grupo ang nandun, walang may pumupunta. Kapag isang grupo, kumbaga,
Halimbawa, grupo nila Hanilet. Yung kabilang grupo, hindi sila pupunta. Kagrupo naman po ng kabila, yung mga grupo naman po ni Hanilet, hindi pupunta. Kaya kakaunti po. Hindi daw po tulad dati mga sangkay na talagang madaming pumupunta di ba? Ngayon, kakaunti na lamang. So, talagang matinding senyales ito that something is going on na nagpapahina mga sangkay sa kampo nila PRRD at nila Sara. At ngayon hindi na po tayo sigurado dyan kung mananalo talaga si VP Sara in 2028 kung ganito po yung sitwasyon na kumakaunti na lamang po yung sumusuporta. No? Tumarahil mga sangkay, nauumay na rin po siguro yung tao. 'Di ba? Nung una kasi, nung dinala si PRRD doon sa Dahig, talagang ang dami, makita po natin, buong Pilipinas 'Di ba? Nagkakaroon po sila ng mga pagtitipon. Ang hindi lamang po talaga nila nagawa, yung EDSA. Hindi po nila napuno yun Kaunti lamang po pumunta. So, talagang sablay. Ngayon, mga sangga, isa pa sa bad news ito. Mismong si Maharlika ang nag-reveal, no? Hindi nga po ako makapaniwala na ni-reveal ito ni Maharlika Nakita niyo, walang tao, konti lang. Hindi ganyan yun, nandoon ako. Hindi daw ganyan nung nandun siya, mga sangkay. Wala pang 500 siguro yan, bilangin nyo. Because we are infiltrated. Nako, sino kaya yan, mga sangkay, tinutukoy niya? Hindi mo pwedeng itago yan. Yan ang katotohanan para magising. Look at that, wala pa. Para magising. So, well, ito po ay reality na nangyayari sa kanila ngayon, mga sangkay. At least, galing po kay Maharlika. Kasi may nakita din po akong post. Kanino ba yun? Kay Miss Thea Tan po ata yun. Post po niya about po sa event doon sa The Hague. Mga sangkay kung saan. Sabi nga po, kakaunti na lamang daw pong pumupunta. Tapos minsan daw po, tinataon sa mga malalaking event na mga Pinoy po doon para po magmukhang marami. At mukhang tumutugma sa kung ano ang revelasyon ni Maharlika. Yan po, pakinggan po ninyo mga sangkay. Doon sa Dahig, nung 19. May sabi, Maharlika, huwag mo nang sabihin kasi DDS tayo. Puta, ano kayo, fake news? Bullshit yan. Di ba? Ano kayo, fake news? Sabi ni Maharlika? Here. You wanna see? Ito, tingnan nyo po. Dahil sa pag-infiltrate sa atin. Sino Hindi kaya yan? ganito ang crowd. I will show you something. Here we go. Pakita ako. Okay. Ito daw. Sino to? Ayan na, konti lang yung tao. Grabe. Nakita niya? Oo nga, no? Ang laki-laki ng stage, dapat nag-indoor na lang. Nakita niyo, walang tao, konti lang. Hindi ganyan yun, nandoon ako. Nako. 500 siguro yan, bilangin nyo. Because we are infiltrated. Sino kaya tinutukoy niya dyan, no? Hindi mo pwedeng itago yan. Yan ang katotohanan para magising. Oh, ayan. Look at that. Sabi ng mga nag-comment dito, bumaliktad na daw. Ano daw? Wala na daw pambayad si Lustay. Mga fake news na ginagawa ng mga DDS vloggers sa kanila rin bumalik. Pag wala nang magbabayad sa'yo, babaliktad ka na. Wala nang budget, wala nang nasolicit sa mga OFW, kaya nag-aaway-away na ang mga vlogger DDS. Sino ka malakas manghatak ng tao, kaya magagalit ka sa kapwa DDS mo. Kayo-kayo na lang, nagfi-fake news, nagsisiraan pa kayo. Nagising na sa katotohanan na mali ang kanilang pinaglalaban, kaya kaunti na lang ang mga supporters. Well, mga sanggay, ako ang opinion ko dyan. Siguro, nakikita na rin po ng taong bayan ngayon, yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Diyos mo yung marimar, sobrang daming project po talaga ni PBBM. At ang dami po ngayon mga sangkay ng mga programs ng pamahalaan na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kita nyo ngayon mga sangkay yung zero balance bill ng PhilHealth at DOH. 'Di ba? Magpa-hospital ka, wala ka nang babayaran sa mga government hospitals na sakop po ng DOH. 'Di ba? Yung bigas ngayon napakamura. From dati tig 80 pesos, ngayon tig 30 pesos to 40 pesos mahigit na lamang per kilo. Plus may bonus pa na tig 20 pesos per kilong bigas. At sooner
ibebenta na daw po yan mga sangkay sa buong bansa. Yan po yung kaabang-abang. Yung mga programs na yan ay maliban pa po sa mga malawakang project ng ating pamahalaan ngayon. Mga higante, pinagpatuloy yung mga project na nasimulan ni Tate Digong. Pinagpatuloy po yung mga project ni former President Ferdinand E. Marcos. Nadagdagan pa po ng sandamakmak. Tapos ngayon, mga sangkay, may 50% discount sa pagsakay ng mga train. Pag estudyante ka at isa kang senior citizens. So, ang dami pong mga programs ngayon ng pamahalaan. Kung iisa-isahin ko dito, abutin tayo ng bukas, mga sangkay. So, marahil nakikita na po ng taong bayan. Ang problema kasi, hindi po naghintay yung iba. Di ba? Hindi po naghintay eh. Ano sila eh, masyado pong atat, mga sangkay. Na akala po nila, pag upo ni BBM, yun na yun. Talagang ano na kaagad, biglang yayaman ang Pilipinas. Hindi po ganun. Nangyayari pa lamang po, actually, sabi nga po ni BBM, mas mararanasan, mas mafe-feel ng taong bayan yung paglago ng buhay after po ng panunungkulan niya. Kasi nire-ready po ngayon at hindi nga po natin alam, mga sangkay, kung itong Marcos Wealth, gumagana na po sa Pilipinas sa daming project eh. Tapos mga sangkay, ang World Bank ngayon, 'di ba? Pumunta pa po mismo sa Malacanang para po magkaroon po ng arrangement at magkaroon po ng partnership until 2031. So, ano ba ang nangyayari, mga sangkay? 'Di ba nakakagulat? Diyos mio Marimar. So, buti na lang tayo, talagang naghintay po tayo, mga sangkay, 'di ba? Hindi po ganun kadali ang lahat. Inaayos po talaga. Lahat ng bagay kailangan dumaan po sa proseso. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Magaganda po. Solid yung topic natin dito, mga content. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din, guys. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.